Every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up. Pablo Picasso. Sa Tagalog, ang bawat bata ay isang alagad ng sining. Ang problema ay kung paano manatiling alagad ng sining habang tumatanda. Pablo Picasso. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka? Gusto kitang yayain sa isang simpleng pagninilay. Hindi tungkol sa pagpipinta o musika o pagsusulat lang, kundi tungkol sa buhay mismo bilang sining. Kasi kapag sinabi ni Picasso na every child is an artist, hindi lang naman niya tinutukoy yung batang magaling mag-drawing o kumanta. Ang tinutukoy niya ay yung natural na estado ng bata. Curious, playful, malikhain. Walang takot magkamali. Walang hiya mag-express ng sarili. Napansin mo ba? Kapag bata, kahit hindi marunong mag-drawing, gagawa pa rin ng drawing. Kahit hindi magaling kumanta, kakanta pa rin. Kahit hindi sigurado, susubok pa rin. Walang pressure. Walang takot sa judgment. Walang ano kaya sasabihin nila? Pero habang tumatanda tayo, unti-unting nawawala yan. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil tinuruan tayo. Tinuruan tayong, hindi ka magaling dyan. Hindi practical yan. Mag-focus ka sa siguradong trabaho. Tumigil ka na sa kakapantasya. Hanggang sa dumating yung punto na hindi na tayo tumigil dahil ayaw natin, tumigil tayo dahil natakot na tayo. At doon pumapasok yung sinabi ni Picasso, the problem is staying an artist when you grow up. Una, ano ba talaga ang ibig sabihin ng artist dito? Hindi ito tungkol sa pagiging pintor, musikero, manunulat o filmmaker lang. Ang sinasabi ni Picasso dito, para sa akin, ay ito. Ang artist ay taong nakakakita ng posibilidad sa ordinaryo, nakakahanap ng kahulugan sa simpleng bagay, hindi natatakot magkamali, at higit sa lahat, may tapang maging totoo sa sarili. Ang bata, natural na ganito. Tayo, natutong maging kabaligtaran. Napansin mo ba kung gaano ka kadalas ngayon mag-overthink kumpara nung bata ka? Noon, gusto ko to. Gagawin mo, ngayon. Gusto ko to, pero tapos susunod na yung 20 dahilan kung bakit hindi pwede. Noon, try ko lang. Ngayon, paano kung mag-fail? Noon, masaya ako. Ngayon, practical ba to? Hindi masama ang maging practical. Hindi masama ang maging responsable. Pero minsan, sa sobrang pagiging practical, nakakalimutan nating maging alive. At baka iyon ang tunay na sinasabi ni Picasso. Hindi natin kailangang maging sikat na artist. Kailangan lang nating manatiling buhay sa loob. Pangalawa, kailan nga ba tayo tumigil maging artist? Magandang tanong yan. At ang mas honest na sagot, hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay dahan-dahan. Hindi ito yung isang araw pagising mo, ay, hindi na ako creative. Hindi. Ito ay unti-unting nangyayari sa maliliit na sandali. Yung unang beses na sinabi mo sa sarili mo, wag na lang, baka mapahiya ako. Yung unang beses na pinili mong huwag magsalita kahit may gusto kang sabihin. Yung unang beses na may pangarap ka, pero sinabihan mo sarili mo na, hindi naman para sa akin yan. Yung unang beses na mas pinili mong maging safe kaysa maging totoo. At paulit-ulit yan, hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na alam kung ano ba talaga ang gusto mo. Hindi dahil wala kang gusto, kundi dahil matagal mo nang tinahimik ang boses ng sarili mo. Marami sa atin ngayon ang nagtatanong, bakit parang wala na akong passion? Bakit parang nawawala na ako? Bakit parang hindi na ako excited sa buhay? Pero baka hindi nawala ang passion mo, baka lang natabunan. 3. Ang bata versus ang adult. Anong nawala sa atin? Isipin mo ang isang bata na binigyan ng papel at krayola. Hindi niya tatanungin kung tama ba ang kulay ng langit na purple. Hindi niya iisipin kung realistic ba ang itsura ng tao. Hindi niya iisipin kung pang-gallery ba ito o pang-social media. Gagawa lang siya. Dahil gusto niya, dahil masaya siya, dahil may gusto siyang ilabas. Yan ang artist mindset. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Gusto mong magsulat pero iniisip mo muna, may magbabasa kaya nito? Gusto mong mag-vlog pero iniisip mo muna, may manonood kaya?
Gusto mong magbago ng career, pero iniisip mo muna, paano kung magkamali ako? Napansin mo? Mula sa expression, naging impression. Hindi na, ano ang gusto kong ilabas, kundi, ano ang tatanggapin nila. At doon tayo nawawala bilang artist. 4. Bakit mahalagang manatiling artist habang tumatanda? Kasi kapag nawawala ang artist sa loob mo, madalas nawawala rin ang joy, wonder, curiosity, playfulness, at minsan, pag-asa. Hindi ka naman nagiging miserable agad, pero nagiging automatic ang buhay. Gising, trabaho, uwi, scroll, tulog, repeat, parang naka-autopilot, hindi ka naman totally malungkot. Pero hindi ka rin fully buhay. At ang masakit dito, marami sa atin ang nasanay na sa ganitong buhay na iniisip natin, ganito talaga ang adult life. Pero hindi ito ang sinasabi ni Picasso. Ang sinasabi niya, ang hamon ng pagiging adulto ay hindi lang magbayad ng bills o maging responsable. Ang tunay na hamon ay kung paano manatiling malikhain, buhay, at totoo sa sarili. 5. Hindi nawawala ang artist, natatakpan lang. Gusto kong linawin ito. Hindi nawawala ang artist sa loob mo. Hindi ito namamatay. Hindi ito nasisira. Natabunan lang siya ng takot, pressure, expectations, failure, comparison, at minsan, trauma. Parang alikabok sa salamin. Hindi nawawala ang salamin. Hindi mo lang siya makita. At ang magandang balita, pwedeng punasan. Hindi mo kailangang bumalik sa pagkabata. Kailangan mo lang bumalik sa katapatan sa sarili. 6. Paano ba manatiling artist habang tumatanda? Hindi ito tungkol sa pag-quit ng trabaho, paglipat ng bundok, o biglang pagiging full-time creative. Minsan iniisip natin na kapag sinabing artist, kailangan dramatic agad. Pero madalas, simple lang. Narito ang ilang paraan, hindi bilang rules kundi bilang paalala. 1. Matutong gumawa kahit hindi ka magaling. Isa sa pinakamalaking pumatay sa pagiging artist natin ay ang idea na dapat magaling ako bago ako magsimula. Pero ang bata, kabaligtaran. Nagsisimula siya kahit hindi siya magaling. At nagiging magaling siya dahil nagsimula siya. Gusto mong magsulat? Magsulat kahit pangit. Gusto mong kumanta? Kumanta kahit sintonado. Gusto mong magnegosyo? Subukan kahit hindi sigurado. Hindi excellence ang unang hakbang. Honesty ang una. Pangalawa, ibalik ang play sa buhay. Kailan ka huling gumawa ng isang bagay? Hindi dahil productive, hindi dahil kumikita, hindi dahil may output, kundi dahil masaya lang? Yung walang deadline, walang metrics, walang validation. Yung ginagawa mo lang kasi may joy. Ang bata, puro play. Tayo, puro purpose. Pero minsan, nawawala ang purpose kapag nawawala ang play. Hindi ka tamad kapag nagpapahinga. Hindi ka walang direksyon kapag nag-e-enjoy. Hindi ka sayang oras kapag may ginagawa kang masaya. Minsan, ang pinakaseryosong gawain sa buhay ay ang maglaro ulit. Pangatlo, matutong makinig sa maliit na boses sa loob mo. Yung boses na nagsasabing, gusto ko to. Curious ako dito. Na-excite ako dito. Kahit hindi practical, parang gusto kong subukan. Madalas maliit lang ang boses na yan at malakas ang boses ng hindi pwede. Hindi ka magaling. Sayang oras. Anong sasabihin nila? Ang tanong, alin ang mas pinapakinggan mo? Hindi mo kailangang sundin agad ang maliit na boses. Pero pakinggan mo muna. Respeto mo muna. Bigyan mo muna ng espasyo. Doon nagsisimula ang pagiging artist ulit. At ang pang-apat at panghuling paraan ay hayaan mong maging messy ang proseso. Ang bata, hindi naghihintay ng perfect moment. Hindi naghihintay ng perfect tools. Hindi naghihintay ng perfect mood. Gumagawa lang. Tayo, naghihintay ng tamang oras, tamang confidence, tamang setup, tamang validation. At habang naghihintay, lumilipas ang buhay. Ang totoo, walang malinis na simula. Walang perfect na timing, walang ideal na kondisyon. May simula lang at may tapang. 7. Hindi ka late, hindi ka huli, hindi ka sira. Gusto kong sabihin ito sa iyo ng malinaw. Kung pakiramdam mo ngayon ay parang wala ka ng passion, parang wala ka ng creativity, parang wala ka ng excitement,
Hindi ibig sabihin noon ay tapos ka na. Hindi ibig sabihin noon ay huli ka na. Hindi ibig sabihin noon ay may mali sa'yo. Maaaring ibig sabihin lang noon ay matagal mo nang hindi kinakausap ang sarili mo. At okay lang yan. Hindi ka behind. Hindi ka broken. Hindi ka late bloomer. Baka lang, ready ka na ulit. 8. Ang pagiging artist ay hindi tungkol sa output, kundi sa paraan ng pagtingin sa buhay. Ang tunay na artist, kahit hindi nagpipinta, ay nakakakita ng beauty sa ordinaryo, nakakakita ng meaning sa pain, nakakakita ng growth sa failure, nakakakita ng possibility sa limitation. Ang artist ay hindi naghihintay na maging perpekto ang buhay bago maging grateful. Hindi naghihintay na mawala ang problema bago maging hopeful. Hindi naghihintay na maging sigurado bago kumilos. Ang artist mindset ay, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kaya kong piliin kung paano ko haharapin. At iyon, kaibigan, ay hindi lang creativity. Iyon ay resilience. Iyon ay wisdom. Iyon ay buhay. Siyam. Isang simpleng tanong para sa'yo. Gusto kitang iwanan ng isang tanong, hindi para sagutin ngayon, kundi para dalhin mo sa mga susunod mong araw. Kung walang takot, walang judgment, at walang expectations, ano ang gagawin mo? Ano ang susubukan mo? Ano ang sisimulan mo? Ano ang ipapahayag mo? Ano ang aaminin mo sa sarili mo? Hindi mo kailangang gawin agad, pero mahalagang itanong. Kasi minsan, ang unang hakbang sa pagiging artist ulit ay ang pagiging honest ulit. At 10 ang panghuli. Ang huling paalala. Gusto kong ipaalala sa iyo ito. Hindi ka ipinanganak para lang mag-survive. Hindi ka ipinanganak para lang mag-function. Hindi ka ipinanganak para lang mag-comply. Ipinanganak ka para mag-express, para magmahal, para magkamali, para matuto, para mabuhay ng may kulay, hindi lang outline. At tulad ng sinabi ni Picasso, every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up. Pero baka hindi talaga problema ang pagtanda. Baka ang problema ay nakalimutan lang natin na pwede pa rin pala tayong maging totoo, malikhain, at buhay, kahit adult na tayo. At ang magandang balita, pwede kang magsimula ulit, kahit ngayon lang, hindi bukas, hindi next year, hindi kapag ready ka na. Kahit sa maliit na paraan lang, isang honest na desisyon, isang playful na hakbang, isang tapang na subukan. Doon nagsisimula ang artist. Bago tayo magtapos, kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, please like, share, and subscribe. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong maabot na naghahanap ng ganitong klasing usapan. At kung may kakilala kang parang nawawala na ang sarili, i-share mo ito sa kanila. Baka ito na yung paalala na kailangan nila. Maraming salamat sa pakikinig. At tandaan mo, hindi pa tapos ang kwento mo. At hindi pa nawawala ang artist sa loob mo.